maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Pinangunahan ni Office of Civil Defense Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ang pag-welcome sa Commission on Audit. Isinagawa ito sa 2025 Financial Audit Entrance Conference noong August 12. Ayon kay Officer in Charge Alejandro, mahalaga ang ganitong mga tinatawag na audit process para matiyak na ang pondo o pera ng isang government resource ay nagagamit ng maayos at tama. Partikular na sa isang disaster-prone nation na katulad ng Pilipinas, dapat laging handa at maipakita ang resiliency na ma-maximize ang bawat available na asset. Ang COA Audit Team ay nagpresenta naman ng kanilang objectives, scope, timelines at key activities. Ito ay para sa masusing pag-review ng OCD financial statements and reporting processes. Nagsagawa rin ng open dialogue, malinaw na timelines at shared commitment kung saan ang magkabilang partido ay handang magtrabaho para sa transparency, accountability at better public service. Nagsilbing kinatawan ng Pilipinas si Office of Civil Defense OIC ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa extraordinary meeting of the Governing Board of the ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance na ginanap noong Miyerkules, Agosto 13. Sa pulong na ito, nagkaroon ng pagkakataon ang ASEAN member states na talakayin ang posibilidad ng pagbibigay ng humanitarian support sa Cambodia na kung matatandaan ay tinamaan ng magnitude 7.7 na lindol noong nakaraang Marso. Kabilang sa mga tinalakay ay ang pagpapadala ng relief items sa maapektadong komunidad. Muli namang tiniyak ng OCD ang paninindigan nito na palakasin pa ang pagtutulungan sa rehiyon pagdating sa pagtugon sa sakuna at pagbibigay ng kinakailangang tulong. Nitong Mayo lang ay dumalo rin ang mga matataas na opisyal ng OCD sa ASEAN Committee on Disaster Management meeting, kung saan nagpalitan ng mga ideya ang mga dumalo pagdating sa mga paghahanda, good practices at pagkilos sa panahon ng kalamidad. Layon din itong pangalagaan ang mga komunidad at ang kanilang kapakanan at pagsusulong ng katatagan sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kasunduan ng ASEAN pagdating sa disaster management at emergency response. Pinapakita rin ang partisipasyon ng mga kinatawan na bansa na handa ang Pilipinas na manguna pagdating sa pagpapaigting ng disaster resilience at pagsusulong ng aktibo at sama-samang pagtugon. Malugod na tinanggap ng Office of Civil Defense si Representative Joseph Lara, pinuno ng House Committee on Disaster Resilience para sa isang executive briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center. Pinangunahan ni OCD Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ang briefing sa mga plano at programa ng OCD, kabilang ang NDRRMC Operations, National DRRM Fund at ang pagsulong sa mga pangunahing panukalang batas tulad ng Magna Carta for Public DRRM Workers. Nangako naman si Lara na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanyang komite upang mapataas pa ang antas ng disaster response and recovery, mapalakas pa ang kahandaan ng komunidad at maitulak pa ang pagbabago sa mga pulisiya. Kapwa naniniwala ang OCD at ang Kamara sa mga hakbang upang maging ligtas at matatag ang bansa para sa lahat ng mga Pilipino. Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng National Resilience Month 2025, nagsagawa ang Office of Civil Defense Cordillera ng 2-day Cordillera Regional DRRM Summit nitong Agosto 11 hanggang 12 sa Ayon Hotel, Baguio City.
Dinaluhan ito ng nasa 300 kalahok mula sa Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, mga lokal na pamahalaan mula sa rehiyon, maging ng private sectors, civil society organizations, maging ng ilang mamamahayag. Dumalo rin sa 2 araw na summit sina Senadora Loren Legarda, Office of Civil Defense, Assistant Secretary Cesar Idio, Abra Vice Governor Ana Marie Bersamin, at ni Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon Assistant Secretary Ana Carmelo Remigio sa pamamagitan ni Angel Garcia. Dito binigyang diin ni OCD CAR Regional Director at Cordillera RDRRMC Chairperson Albert Mogol ang pagtutulungan ng lahat ng sektor, kabilang na ang mga ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan at mga pribadong sektor. Aniya, dapat ding palakasin pa ang early warning systems para mas maihanda pa ang mga komunidad at local frontliners paano tumugon sa emergency sa panahon ng sakuna o kalamidad. Gayon din ang pag-update ng development plans na nakasusunod sa pagbabago ng panahon. Sa isinagawang summit, may mga eksperto mula sa iba't ibang ahensya at institusyon na nagbahagi ng mahalagang patnubay sa DRRM at Climate Change Adaptation and Mitigation o CCAM. Layon nito na pag-ibayuhin pa ang kaalaman at kahandaan sa harap ng mga peligrong dala ng lindol, kalamidad at pagbabago ng klima. Tinalakay din ang polisiya sa CCAM, mga alituntunin sa paggamit ng Quick Response Fund at makabagong disaster communication systems. Nagmula ang mga eksperto sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Metropolitan Manila Development Authority, Asian Institute of Management, Department of Public Works and Highways CAR, Department of Interior and Local Government, Baguio City DRRM Office, Climate Change Commission, Department of Budget and Management CAR, at Broadwick Connect. Kasabay ng summit, isinagawa rin ang DRRM Expo kung saan ibinida ng iba't ibang miyembro mula sa pamahalaan, pribadong sektor at civil society ang kanilang mga pinakabagong response asset, teknolohiya at iba pang mga kagamitan para sa DRRM at CCAM. Nagsagawa ng Basic Incident Command System Training Course sa pangunguna ng Office of Civil Defense Bangsamoro Autonomous Region kasama si Office of Bangsamoro Transition Authority Member of Parliament Attorney Suharto Ambolod sa mga miyembro ng Sulu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at mga kasapi ng iba't ibang local government units. Isinagawa ito mula August 11 hanggang 13, 2025 sa Demazenod Formation Center sa Jolo, Sulu. Ang OCD ay pinangunahan naman ni Regional Director Joel Mamon. Ang 3-day training ay may layuning palakasin ang capacity sa Incident Command and Emergency Response Planning. Sentro nila ang prinsipyo, organizational structure at operational processes ng isang incident command system na isang standardized management framework para gamitin sa pag-coordinate sa response cooperations kapag may emergencies. Nalaman ng mga sumali ang mga papel nila at responsibilidad ng bawat key personnel, maging ang development and implementation ng mga incident action plans na may unified command structure. Nagkaroon din ng mga lecture at mga diskusyon na pinangunahan ng kadres mula sa OCD BARM. Dito ay nagbigay sila ng practical insights sa application ng ICS sa aktwal na operasyon. Ang ICS ay isang standardized management tool na dinisenyo para sa effective coordination at response sa mga ahensya sa panahon ng emergencies para matiyak ang resource deployment at tuloy-tuloy na operational procedures. Nagsagawa ng courtesy visit ang Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region sa 11th Infantry Alakdan Division ng Philippine Army sa Jolo, Sulu. Layon nito na mas palakasin pa ang koordinasyon para sa disaster risk reduction and management sa probinsya. Pinangunahan ni 11 ID Commander Major General Leonardo Peña ang pagtanggap sa delegasyon ng OCD BARM.
bilang kinatawan ni OCD BARM Regional Director Joel Mamon sa pagpupulong. Pinangunahan ng grupo ni Chief of Disaster Preparedness Section Maverick Juvel Pedrosa, kasama sina Mary Ann Mendez, Chief ng Operations Section at John Paul Tilio. Tinalakay ang paglipat ng DRRM coordination mula OCD BARM patungo sa OCD Region 9, maging ang inspeksyon ng prepositioned non-food items na nasa 11 ID warehouse. Napag-usapan din ang mga capacity building program para sa disaster volunteers at civil military operations personnel at mga programang magpapalakas pa sa katatagan ng bansa sa pamamagitan ng community training at information campaigns. Pumirma ng kasunduan ng Office of Civil Defense at ang Medicare Plus Incorporated para magbigay ng serbisyong medikal at benepisyo sa mga tauhan ng ahensya. Tinaksihan mismo ni OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Civil Defense Employees Association at Medicare. Si SIDEA President Lalaine Baroga ang nagsilbing kinatawan ng mga empleyado, habang si Executive Director Philip Fortuno ang pumirma para sa panig ng Medicare Plus Incorporated. Inaasahan namang magdudulot ang kasunduang ito ng mas pinaigting na suportang pangkalusugan para sa mga kawani ng OCD, kasabay ng pagsusulong sa kanilang kapakanan. Para sa mga patungong Baguio, inanunsyo ng Department of Public Works and Highways na bukas na ang 5 pangunahing daan na nasira ng nagdaang bagyo, habagat at baha. Ayon sa DPWH Cordillera, bukas na sa publiko ang Marcos Highway, Baguio Bawang Road sa Nagilian, Asinangalisan San Pascual La Union Road, Benguet Nueva Vizcaya Road at Baguio Bontoc Road. Pero nananatili pa rin sarado ang isa pang rutang pa Baguio, ang Cannon Road. Patuloy pa rin kasi ang banta ng rockfall o soil collapse sa lugar, kaya naman mahigpit pa rin itong binabantayan at patuloy ang clearing operation. Gayon din, hindi pa rin pinadadaanan ang Baguio Itogon Road sa sitio Goldfield, Poblacion Itogon, Benguet dahil naman sa landslides. Sa halip, inaabisuhan ang mga motorista na dumaan sa Ukab Maidas Road bilang alternatibong ruta. Ayon pa sa ahensya, magdahan-dahan sa pagbaybay sa mga bagong bukas na kalsada. Maaaring maulit ang mga aksidente, kaya't mag-ingat at maging alerto sa pagmamaneho at sundin ang mga traffic advisory. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman. Ako po si Laila Obtinalia at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging